Hello guys, labas tayo, no? Tapos ko lang live stream, ganado pa ako eh. Sabi ko, gawin ko itong video na to bago, ayan, paisot ko, bago bumagsak yung ulan. So, pag-usapan natin, tipid tips, no? Paano makatipid sa pagbili ng sasakyan dito sa North America. Okay? So, marami kayong dapat i-consider, pero tandaan nyo, dito sa North America, meaning America, Canada, parehas lang eh, na yung sasakyan na bibili nyo rito, hindi yan katulad sa Pilipinas na pag binili mo hanggang tumanda ka, yan na yung sasakyan mo, papamana mo na yan sa mga apo mo. Hindi ganun, no? Usually dito, yung iba nagpapalit every 3 years. Bakit every 3 years? Kasi usually ika third year daw lumalabas yung ano, yung sakit ng mga sasakyan. Anyway, yung sasakyan namin 2018 Ford Explorer, 2017 Ford Expedition, 2013 Nissan Sentra. No, i-share ko sa inyo paano makatipid. Kasi nung bago ako dito, maganda, medyo pumapatak na 'yung ulan. Nung bago ako dito, syempre excited din ako magkaroon ng sasakyan, 'di ba? Sa Pilipinas, ano tayo, limited ang resources natin. In short, wala talaga tayong pera. 'Di ba? And ano, status symbol lang ano, ang sasakyan. Imagine mo, mga kaibigan mo may sasakyan, or may kaklase kayo na may sasakyan, no? Meron akong kaklase sa college, merong Daihatsu Charade, saka isa Lancer. Tapos kami nagko-commute lang, sumasakay kami sa jeep, no? Yung kaklase namin na may kotse, yung dalawa may chicks pa. Yung isa, yung naka-Lancer, nakuha pa yung Miss IN, naging shota. Napakapangit nito ha. Hindi naman sa nanlalait ako, pero talagang pangit, guys. Pero nakuha niya yung Miss IN namin. Ibig sabihin, Miss IN, siya yung pag intrams, siya yung muse, di ba? Yan yung nilalaban nyo sa ibang year. Sinuota ng ano, naka-Lancer na luma pa yung Lancer niya. Anyway, so syempre, no, kahit pa paano, maano ka, madedegrade ka na, ay kami, nagko-commute lang, sumasakay kami sa jeep, tapos, siya, ganda ng ano, nakakotse, sikat na sikat sa mga babae. Anyway, unang panahon pa yun. Sabihin nyo, may hang-ups ka pa. Hindi, sinishare ko lang, kasi sa atin, status symbol yung kotse. Dito nga, necessity. Yan, palagi ko naririnig yan, ha. Lalo na sa mga taga-Canada, bagong dating sa Canada. Kasi dito, necessity. Pinapanood ko yung mga vlog nila, no. Tapos bumili, brand new na, no, RAV4. Necessity talaga. Minsan nako-confuse nila eh, na porket necessity. Pero, does that mean kailangan bumili ka ng ano? Yung isa nga, second hand ang binili niya. Pero, Hyundai Tucson, pero 1 year old pa lang, no? Ang bili niya is 38,000 Canadian dollars. So para ka na rin bumili ng brand new, nahiya ka pa. Ba't di ka bumili? Ang brand new siguro na nasa 43 or 45. Ba't di pa brand new? So, minsan ano eh, may iba silang definition ng necessity. Necessity is, kailangan mo kasi papasok ka sa trabaho, ganyan, kailangan mo ng kotse. So sa Canada nga, may option pa sila na mag-bus, public transport, or mag-train, no? Dito sa Texas specifically, walang option na ganon. Okay? Yung bus namin dito, ano, pili lang yung ruta. Tapos yung train dito, nasa downtown lang. Okay, so pag nasa outskirts, hindi naman outskirts, nasa labas kasi kami ng Houston eh. So kailangan talaga namin ng kotse, no? So last time nung tinawag ako for jury duty sa downtown, yung kotse ko, itong expedition, nag-drive, hindi, Dodge Durango yata yung sakyan ko. Yeah, Dodge Durango. Nag-drive ako papunta dyan sa Katy kasi meron dyan park and ride. Nag-park ako dyan, tapos sumakay ako ng bus papuntang downtown. Mga ganon. Pero ibig sabihin, kailangan ko pa rin ng kotse. Although may bus, pero kailangan mo pa rin makarating doon sa bus na location. Okay? So, nung bagong dating kami dito, kukwento ko na, dito nga tayo sa loob ng kotse para mas maganda yung sound. Yan tayo. Kinuha ko yung susi ng mga sasakyan. Doon tayo sa loob para mas maganda yung sound. Tsaka ano eh, pumapatak na yung ulan. Diba sabi ko sa inyo, kung pina-follow nyo ako dito sa live stream ko, hindi kami tutuloy
Yan, kasi yan, umaambon na oh. Very gloomy, umaambon na actually. Para patunayan ko sa inyo. Ready na ako pumunta doon sa property namin. Charan! Tent, upuan, beddings, mga ilaw, gadgets, higaan ng mga dogos, tarp, ground sheet namin, air pump, airbed. Tapos nasa loob pa yung battery pa, hindi ko nilagay. Anyway, yan, so ito yung kotse ko ngayon. 2017 Ford Expedition XLT EL extended length. Mas mahaba siya sa ordinaryong Expedition, no? Kaya gustong gusto ko to kasi pwede akong matulog sa likod kahit nakatayo pa yung second row. Ito naman yung kay Mrs. 2018 Ford Explorer. So ito, yung Expedition, binili namin yan second hand. Kasi natuto na ako eh. Binili namin yan noong 2020. December 2020. So parang 2021 na. So 3 years, mag 4 years na sa akin to, no? Kay Mrs. brand new namin to binili 2018, no? Nung 2018 namin binili, July 2018. Tapos eto naman, binili rin namin to noong 2020 eh. August 2020. So 2024 na ngayon, magpo 4 years na yan. Binili namin yan second hand 2013. Nung hinahanapan namin ng kotse yung middle child namin si JM. Binili namin to cash 6,900 cash, no? Mamaya mag-usap tayo tungkol dyan. Anyway, ito muna tayo sa Ford Expedition ko. So ito, EL XLT EcoBoost EcoBoost, meaning naka twin turbo to. Parang nalungkot pa ako nung sinabi ko twin turbo. Dati may mga natutunan din ako. So Expedition, pag nakalimutan niyo yung susi niyo, basta alam mo yung passcode mo, makakapasok ka sa kotse mo. So hindi ka malalockout. Okay. So hindi siya leather seats. Ako lang naglagay ng ng seat cover. Pag ako nagkakaroon ng sasakyan, dito tayo sa loob. Pag ako nagkakaroon ng sasakyan, nilalagyan ko talaga ng mga seat cover. Tapos lalo na yung foam sa upuan. Kasi ito yung unang nasisira, yung upuan ng driver seat. So dapat may cover yan, may foam. Plus mas komportable sa long drive. Okay, so ayan to. 2, 3, 6, 8 seater to. 8 kasya dito. Kaya ito yung pinili ko. At that time kasi nung 2020, magbabakasyon kami sa Colorado. First time namin sa Colorado and winter. So sabi na kailangan natin ng 4x4, no? So naghanap kami ng 4x4 and based on my research, nagustuhan ko ang Ford Expedition na EL. Kasi ito yung napakalaki. Ito na yung pinakamalaking SUV na pinoproduce ng Ford, no? Hanggang ngayon, pinakamalaki pa rin yung EL. Wala nang mas malaki kasi hindi na yata pinoproduce yung Ford Excursion. Yun na yung kasunod eh, Ford Excursion. So ito na yung pinakamalaki. So kasya kami lahat. Ilan ba kami? 5 kami. 8-seater to. May 3 kaming aso. Sakto, biyahe. Pero nung nagpunta kami Colorado, hindi namin kasama yung aso. 5 lang kami. So ayan, kasyang-kasya kami with all our stuff. Kasya. Ito pa, may option pa to na roof rack. May cargo box ako nasa garahe lang. Tapos sa likod, may rear cargo hitch. Pag nagka-camping kami sa Yellowstone, puno yan. Puno yung taas, puno yung likod. So nakakatuwa kasi parang na rin kami may RV kasi kompleto, may tulugan, tsaka may CR, may toilet, may portable toilet kami. So kompleto na. Kayang-kaya ng Expedition. Tapos hindi ka mag-aalala kahit masama ang panahon, grabe yung snow, grabe yung ulan. Hindi ka mag-aalala kasi mabigat siya eh. Hindi siya mag-i-skid sa madulas na kalsada. Proven na yan. Kaya minsan natataka yung kaibigan ko kahit madulas yung kalsada, mabilis ako. Huwag niyo akong gayahin ha. Kasi kaya ng sasakyan eh. Lalo na pag naka 4A siya.
no? So may selection to Shift on the fly, 2H, 4A, 4H, 4L, no? So normal driving for 2H. Pagka nag-off-road, kailangan mo ng 4x4, 4 high, o depende, 4 low pagka mabagal talaga. 4A, ang 4A automatic. Switch siya ng 4x4 pag kailangan. Okay? So nabili namin to. Nabili namin to. 25,000 lang. Bakit? Bakit 25,000? Kasi 2017 siya, at that time mataas na yung mileage niya, 95,000 miles nung binili namin to, no? Kasi nga sabi ko niyo, naging wise na ako 95,000 miles. And based on my research, yung mga Ford Expeditions umaabot ng 200 to 300,000 miles. So nung binili ko to 95,000 miles, so okay lang yun. So, okay lang siya. Kasi pag umabot nga to ng 200,000 miles, masaya na ako So ngayon nasa 135,000 na siya. Okay, okay pa rin, wala pa rin major na problems. So share ko lang sa inyo, nung bagong dating kami sa Amerika, syempre excited ka magkaroon ng sasakyan, ganyan, wala kang problema sa gasto, sa payment, as long as kaya mo. Pero hindi mo alam, no, yung nawawala sa yung pera. So dumating kami rito 2009. Ang unang sasakyan namin is Nissan Rogue. Yung Nissan Rogue na yan, in-order namin, nasa Pilipinas pa kami. Kasi yung employer na misis ko, inassist siya para makabili ng sasakyan. No, dumating siya rito January ba? January. February may sasakyan na siya, patapos ng February. So sumunod kami rito March. Yun, may sasakyan na kami. Hindi kami sabay-sabay nagpunta kasi nga alam namin mahirapan kami. Mahirap kasi wala kaming pera So, yung sinagot lang ng employer niya, ng agency niya is yung ticket niya. Yung ticket namin, ini-negotiate pa ako tsaka yung dalawa kong anak at that time. Sabi, sige, pwede ba salary deduction? Okay, salary deduction. So, hinabol na lang kami. Plus, hinintay ko rin matapos yung schooling ng mga bata. Diba sa atin, end of March ang tapos. So pinatapos ko rin yung schooling ng dalawa. So yan, Nissan Rogue. Nung may Nissan Rogue na kami, hatid sundo ko yung misis ko kasi nagka-problema kami. Paano pag nagkaroon ng emergency yung anak namin sa school? Hindi ako makakapunta kasi wala akong sasakyan. Nakatira pa kami dun sa downtown Houston. Wala kami sasakyan. Hindi mo rin naman malalakad dahil sobrang layo, no? Mga ganon. Ang hirap. So kailangan nyo talaga dalawang sasakyan. Okay, kahit wala akong trabaho at that time. Tapos nung after 1 year nagkatrabaho na ako, ang binili namin Nissan Quest, van siya ng Nissan. Gusto namin malaki. Tuwan-tuwa yung mga anak ko, power lahat, power yung door, power yung sunroof yata, basta power. So malaki siya, no? Kasya kami. Ang problema nung nagkatrabaho nga ako, ang trabaho ko sa downtown Houston, so ang bumabiyahe ako ng 1.5 hours. Kakalog-kalog yung sasakyan. Isang van dala ko, as ako lang, sabi ko, parang di tama, tas mahal sa gasolina. So tinrade ko yung Nissan Quest na van sa Toyota Corolla. No? Hindi niya alam na miss ko, nagulat siya pag uwi niya. May bagong Toyota Corolla na kami. Tinrade ko kasi sabi ko mahal sa gas. Ang layo ng kinukommute ko, ganyan. Pero yun yung una kong pagkakamali. Sana hindi ko na tinrade. Kasi nung tinrade ko yun, upside down ako sa loan ko. Ano ibig sabihin? Lahat ng Nissan naman talaga mababa ang resale value, di ba? So mababa din yung trade-in value noon. So imagine mo, kunyari yung Toyota Corolla at that time nang binibili ko 22,000. Tapos yung Nissan Quest, sabihin mo na ang trade-in value niya is hindi ko na matandaan, no? Sabihin mo na ang bili ko sa kanya 18,000. O sabihin mo na 20,000 bili ko. 20,000 bili ko. Tapos nung tinrade ko siya, 15,000 na lang. Siyempre, bumaba na yan, value, 15 o 16. So may difference na 4,000. So may utang ka na 20,000, pero yung value mo is 15,000. 5,000 ang utang mo.
Anong gagawin ng mga lender dyan? O i-add din sa niloan mo. So, yung Toyota Corolla, kunyari, 22,000 o magiging 27,000 ang utang mo. So, imagine mo ganun. Pero okay lang sa akin noon kasi gusto ko ng bagong kotse. Kaya ko naman, bayaran kasi nagtatrabaho ko. Pero kita nyo yung pagwaldas, di ba? Pagsayang sa pera. So, lumaki na yung utang mo, di ba? Nag-downgrade ka pa. So, hindi talaga advisable yon. Kaya, mula ano talaga yun, doon pa lang hindi pa ako nakahalata eh. Kaya ito no, so naging Toyota Corolla na yung kotse ko. So si Mrs. naka Nissan Rogue pa rin siya. Ganito nangyari, nung 2012, nadagdagan kami, dumating si AJ, no, nanganak yung Mrs. ko. So tatlo na yung anak namin, tapos dalawa kami, 5. So hindi kami kasya sa Toyota Corolla. Kasi pag may bata, meron ka pa mga stroller, may mga iba ka pang gamit, tapos mag-grocery kayo. Palagi mong dala yung stroller eh. Ang sikip, tinrade in ko na naman yung, yung Toyota Corolla na yan. Tinrade ko siya sa parang 1 year ko lang ginamit yung Corolla eh. Tinrade ko siya sa Dodge Durango. Gustong gusto ko yung Dodge Durango. First time ko magkaroon ng SUV na malaki, Dodge Durango, na I fell in love with the Dodge Durango na nakita ko siya, no? So yun, dami namin napuntahan sa Dodge Durango. Dali, ay anak ko papasok na. JM, I have your key. You got it? Ay, anak ko, sayang yung yung Nissan. Anyway, yun nga no. Bye. Yan ako, nagtatrabaho siya sa sandwich shop. So hindi pwede mag-commit eh. Kailangan niya rin talaga ng sarili niya sa sasakyan. Tapos ano na siya, 20 years old, magto 21 siya sa March. Next month pala no, 21 na siya. So alam nyo guys, pag may anak kayong mga ganyan na edad, may sarili ng mundo yung mga yan eh. May sarili ng mga lakad, may sarili ng gusto. Kaya kailangan talaga may kotse. Ako lang nagturo dyan, mag-drive. Maayos pa oh. 2013 Nissan Sentra. Maayos pa. Share ko lang, nung tinuturo ako mag-drive yan, nung 16 years old siya, no? Umuwi yan, umiiyak. Kasi sinisigawan ko siya. Tinawagan niya yung nanay niya sa trabaho. Sabi niya daw, "Mom, can you teach me how to drive?" Sabi niya, "Bakit? What's wrong with your dad? Why? Sabi, dad is always shouting at me." Sabi ko, mababangga na tayo, hindi pa ako sisigaw. Ano gusto mo? Tatakpan ko yung bibig ko. Grabe talaga Pero natuto siya, no? And then, alam ko, na-appreciate niya na ngayon eh. Bakit? Sabi daw ng mga kaibigan niya na sa kanila daw, siya raw ang pinaka-safe mag-drive. O, sino ba nagturo sa'yo? Diba? Yung ganun eh, kung may makakapanood dito na bata pa, no? Minsan hindi yun na-appreciate at that time, pero yung training kasi, yun ang training ko sa mga anak ko eh, mas maganda matuto sila sa mahirap para pagka madali na, wala silang problema. Anyway, yung kwento ko regarding sa kotse, no? Nag-Dodge Durango ako, ang dami namin napuntahan, nakapunta na yan ng East Coast, yan. Nakapunta ng Boston, New Jersey, New York, dami namin na biyahihan yan. Biyahe kami ng biyahe, every year bumabiyahe kami. Minsan nga twice a year pa eh. No, so nung Dodge Durango na ako, nabayaran ko na yon. So guys, kami mag-asawa, may sarili kaming pera na pag nagbabayad kami ng sasakyan, no. So ako nagbayad ng Dodge Durango, fully paid na yon. Binayaran ko siya ng 5 years. Binayaran ko siya ng 5 years. Tapos ginamit ko siya ng 7 years. So may 2 years ako na wala akong binabayarang sasakyan. So, okay na, kontento na ako sa Dodge Durango. Ang problema ko lang sa Dodge Durango, 4x2 siya. No, 2 beses akong nabalaho sa sa property na tinitingnan ko, no. Yung video ko, no? Natrap ako sa lubog talaga yung gulong. No, nag-overnight talaga ako dun sa property. Basta grabe yung hassle. So, sabi ko, kailangan ko magpalit. Kasi 4x2, kailangan ko ng 4x4. So, yun nga, no, noong 2020, 2 years na wala akong binabayarang car payment, kinuha namin tong Ford Expedition. Tapos bumiyahe kami ng Colorado 4x, walang problema talaga, napaka-secured kasi hindi nag-skid. Pag naka 4A ka,
or naka 4 high ka, pero usually 4A pag highway eh. Anyway, so in 2020 December 2020 namin to kinuha eh. So magpo 4 years na this year, this December. Hanggang ngayon wala pa rin akong problema dito sa Ford Expedition. Major problem, no? So maganda gawan ko to na separate video, no? Kasi alam ko discontinue na Ford Expedition sa Pilipinas eh. Pero para sa akin, gustong-gusto ko pa rin siya. Ibig sabihin, alam nyo guys, pag bumili kayo ng sasakyan, usually pag 3 years ayaw nyo na eh. Ayaw nyo na dyan. Ito, mag-go 4 years na sa akin. Gustong gusto ko pa rin to Expedition. Iba yung naramdaman. Iba eh. Kasi yung pamangkin ko, si VJ, bagong dating dito, bumili ng bagong Nissan Rogue. Pinagyayabang niya sa akin, tipid ng Nissan ko. Ganyan. Maabot yata siya ng 28 miles per gallon. O 30, 28 or 30. Eh sabi niya, yung Expedition mo, ilang miles per gallon? Sabi ko, 15 pag city, 18 pag highway. Naman, lakas daw kumonsumo. Sabi ko, kasi una-una, pag bumili ka ng Expedition, hindi mo yung binili para makatipid ka sa gasolina. Hindi mo yung binili para kung gusto ko magtipid sa gasolina, bibili ako ng Toyota Corolla or mas maliit na kotse, yung mga micro compact. Sabi nga ng ate ko, yung ate ko sa Pilipinas mayaman yun eh. Meron siyang Ford Everest. Yun din ako comment sa kanya malakas sa gasolina. Ay hindi talaga to pang mahirap. Hindi, anyway, joke lang yan Binili ko to Expedition hindi para makatipid sa gasolina. Binili ko siya for everything else. Marami siyang pwedeng i-offer, no? Para sa akin, sulit na sulit siya kahit ganun yung consumption ko sa gas. Kasi para na siyang camper eh. Dito ako natutulog, nag-SUV camping ako. Tapos last time nung dinala ko sa Talyer yung Nissan Sentra ng anak ko, eto humila, hindi na ako nag-rent ng truck. Eto, kaya niyang hilain kasi ang tow capacity nito is 3,000 pounds. 3,000 pounds ang taas. Yung Durango, yung Explorer nasa 3,000 pounds na yan ang tow capacity niya. So, walang-wala. Hindi ko nga naramdaman nung hinila ko yung Nissan Sentra sa likod eh. May video ko niya, panoorin nyo. Nung dinala namin sa Talyer yung Nissan Sentra. Anyway, so yun na nga, binili namin to. So, yun na. Kaya eto na ang kwento. Yung sa kwento naman nung Ford Explorer, pata natin yung Ford Explorer. Yung kwento naman ng Ford Explorer, sabihin nyo siguro, akala ko ba nagbibigay ka ng tip para makatipid? Bakit kahal ng mga sakyan mo? Eto, ganda to keyless entry, tapos yan din yung code, code niya kung nakalimutan mo, power lahat, tapos leather seat, medyo madumi nga lang, leather seats to, leather seat, heated pa, heated yung seat, heated yung steering wheel. Kailangan mo ba yan? Well, pag nasa North America, kailangan mo yan, or nagbabiyahe ka doon sa mga malalamig na na lugar, ma-appreciate mo. Ay misis ko tuwan-tuwa Tapos may navigation, may sensors, harap tsaka likod. Medyo lang yan yung likod. Sa harap meron din. Tapos ito yung feature yung basura day ngayon pag Saturday. Ito yung feature na power yung trunk or yung rear door. Yan ang wala sa Expedition, nami-miss ko. Pwede naman na wala, pero iba kasi sa Expedition kasi natutulog ako sa likod So pag bababa ako, doon pa ako kailangan bumaba, hindi ko siya mabuksan. So anyway, yan. So fully nito, XLT EcoBoost din to EcoBoost meaning naka-turbo siya, twin turbo. Tapos mababa lang, maliit lang yung displacement niya, 2.4 liter. Yan, pati sa harap may sensor. Ayan, basura. Yan. Wala yung recycling pala to. Ayan, basura dito. Ayan lang. Basura. Anyway, so high tech. Mahal na misis ko to. Gustong gusto niya to Kasi nga feature wise, ang dami, no? Dito tayo sa Explorer. Okay, Explorer. Di ba sabi ko sa inyo unang kotse namin kotse niya is yung Nissan Rogue, brand new yun. Okay?
Nagamit namin yung Nissan Rogue ng 9 years. Imagine mo, since 2009 up to 2018. 9 years, no? Wala kami naging problema doon. Kaso yung misis ko, pagka matagal mo na masyado ginagamit yung kotse, nagsasawa ka na and natatakot na siya sa reliability. Ibig sabihin, natatakot siya, baka daw tumirik siya sa daan, ayaw niya yung ganon. And then, since nagtatrabaho naman siya, di ba, kaya niyang bayaran, no? Siya naman nagbayad nito eh. Ako nagbayad ng expedition ko eh. So, na-research namin na okay, gusto natin to. Ito na yung namin. Maganda rin kasi pambiyahe. And ayaw niya na maliit na sasakyan. Yung misis ko is 5 flat. Ayaw niya ng, ewan ko ba, may mga ganun eh. Kung sino pa yung maliliit, gusto malalaki sasakyan. Kung sino yung malalaki, gusto maliit sasakyan. Sabi niya kasi, maliit na nga daw siya, maliit pa sasakyan niya. Baka ibuli siya sa kalsada. So, yeah, basta gustong-gusto niya to. Everything about it, gustong-gusto niya. No? And so far, this July 2024, magsi 6 years na to. So, shinare ko naman sa inyo, nagka-problema kami sa transmission nito. Pero, sinagot ng Ford, wala kaming gastos. Tapos, noong December, nagka-problema kami sa engine support. Pero, kami may kasalanan nun. May nadaanan kami sigurong kahoy. Tumama sa ilalim na sira yung engine support. Pero, nung inayos ko, wala na uli. Good as new. Parang bago pa rin tong kotse. Kaya, pasalamat pa rin kami. No? Maganda yung experience namin dito sa Explorer. Kahit papano. Kasi although nasira siya, inayos naman. So yun nga no. Bakit kami bumili ng brand new? Ang presyo yata nito 38,000. Imagine niyo, no? 38,000 bibili ka, maglo-loan ka ng 38,000. Napakalaking pera noon. No? Pero syempre, pagka pinresent sa iyo ng dealership or ng finance na oy, ganito lang monthly niya, no? 500 a month, 550 a month. Kaya ka, kaya ko yan. Pero imagine nyo, 38,000 ang binayaran mo, di ba? Malaking pera yon. Kinukumbinsi ko siya na wag bumili ng brand new kasi nga, alam nyo yung depreciation, the moment na i-drive nyo yung sa outside the lot, yung kotse na brand new, nag-depreciate na yan. So imagine nyo, yung 38,000, paglabas mo, hindi na yan 38,000 pag tinrade in mo. 35 na lang yan, 33. Ganun yan. Ganun ang depreciation, guys. So mas maganda, sabihin nyo siguro, yun nga, nakwento ko na no, Nissan Sentra. Sasagutin ko na yung tanong. Sabi mo, tinuturuan mo kami paano makatipid ba't bumili kayo ng brand new, yan. Okay? Ngayon nga na-realize ko na Ako kinukumbinsi ko pa yung misis ko kasi alam niyo yung mga babae or mga ibang tao, maski mga lalaki, feeling nila pag lumasasakyan nila, meron silang at the back of their mind, akala nila anytime pwede tumirik, anytime baka madisgrasya sila sa daan, and ayaw nila yun, mas gusto nila magbabayad na lang. Ganun yung mentality ng misis ko. Kaya sabi ko, kaya pinagbigyan ko siya kasi siya naman magbabayad and mahirap. Mas mahirap na i-impose mo sa kanya na, oy, ganito gawin mo. 'Di ba? Mag-asawa kayo, dapat meron din siyang right. So, ngayon, dahan-dahan kinukumbinsi ko na siya kasi ako naman nag-ayos sa mga kotse namin. So, ano ang tipid tip para hindi kayo matulad na maglo-loan kayo ng $38,000 na sasakyan? 'Di ba? Bumili kayo ng second hand. Ito ang concern ng mga bago dito. Sa Canada may napanood pa ako sa vlog nila Beck and Kai, meron daw silang first time na car owner, bata pa, bumili ng brand new na kotse, pinilit daw talaga kahit hindi pa yung credit score. Ang problema, magkano yata? $700 a month. Tapos 7 years to pay. Grabe, ako nalulula. Guys, no? Ang usual na term dito sa Amerika is 5 years. No? 5 years ang term. Pag nabayaran mo na mas maaga, then well and good kasi mas maliit yung interest. Kaya nung nagbabayad ako, kunyari ang bill sa'yo ng car payment mo is 500, nagbabayad kami ng 550 dito, nagbabayad siya ng 550. Ako, ang bill ko sa Expedition, 350, pero binabayaran ko 400, 450, depende. Sinosobrahan ko para mabawasan yung interest rate talaga. Tapos, proud to say, last year, 2023, the whole year, wala na kami binabayad na lahat mga kotse namin. Kaya, napaisip kami bumili pa ng bagong sasakyan Kaso, ang sama ng interest rate ngayon. Anyway, balik tayo dito sa, sa Ford Explorer.
Sabihin niyo siguro, o paano makakatipid? Yun nga, pag bumili kayo ng, wag kayo bibili ng brand new. Kasi, ang bilis mag-depreciate. Ang kotse, tandaan nyo guys, hindi siya asset. Liability ang kotse. Hindi siya tumataas ng value, bumababa siya. So, the moment na mag-drive ka, palabas ka ng gate ng dealership, bumaba na ang value niyan. Bumaba na ang value. Okay? So, hindi siya asset. Dito pa no, sa Amerika, North America, wala kayong yayabangan dito kasi lahat dito may kotse. And pag nakita nga namin comment ng kaibigan natin si Leo from Dallas, no, pagka ikaw bumili ka ng Benz or BMW, maaawa pa sa iyo kasi alam nila malaki babayaran mo monthly. Okay? So ang tipid-tip ko sa inyo, huwag kayong bibili ng brand new. And huwag kayong bibili ng mga specific brands na mabilis mag-depreciate ang value kung balak nyo rin i-trade in sa future. Ano ibig sabihin nun? Ako, syempre, mataas ng value talaga, Toyota, Honda. No? Kaya ako pinili yung Ford kasi local siya dito, hindi siya imported. So, ako nag-ayos ng kotse, lahat ng parts na kailangan ko, pwede kong orderin sa eBay. No? Ako mag-aayos, ako magpapalit, available ang parts kasi local siya dito Hindi siya imported. So, ang dali ng parts, ang mura ng parts ng Ford. No? Either pumunta ka sa mga junkyard or sa online, merong parts. Walang problema. Pati nga buong engine, pwede ka umorder sa eBay. Basta ganun, yan ang gusto ko. Kaya local ang pinili ko. O tapos yun nga, no, huwag kayong bibili ng brand new. Bayaan nyo, ang nagsasuffer daw, ang tinatamaan ng depreciation, yung first owner. Yun palagi ang tinatamaan ng depreciation. So, pwede kayo yung second owner. No? Hindi ako nag-a-advise ng third owner kasi nagdududa ako doon. Pagka nakita nyo yung history ng sasakyan, uy, 3 na pala nagmamayari. Ano ibig sabihin? Bakit nila tinitrade in to? Baka may diferensya to na ayaw nila ayusin. Yun, ganoon. So, bumili kayo ng second hand. Doon sa tanong ng mga baguhan dito or walang alam sa kotse, like yung pamangkin ko, ay, ba't mo ako pinipilit na bumili ng Momoroy Hindi naman ako marunong mag-ayos ng kotse. Parang ini-equate nila na pag bumili ka ng second hand, mag-aayos ka na mag-aayos or sirain. Hindi, that is not true all the time. Pwede kang bumili ng second hand pero reliable. Unang-una, mag-stick ka sa brand na reliable. No? Huwag kang bibili ng Volkswagen. No, German car na mahirap ayusin, mahal ang piyesa. Nako, wag kang bibili niyan. So bibili ka ng mga common brands. Like dito nga, okay pa sa akin ng Ford Ford, okay pa sa akin ng Nissan, pero depende sa Nissan Ford, Nissan, Toyota syempre, tsaka Honda. Yan, Chevrolet pwede rin. GM pwede rin. Kasi local dito Ibig sabihin pag local, madaling makakuha ng mga piyesa. Anyway, so yon. Huwag ka bibili ng brand new. Huwag ka naman bumili na sobrang mura. No? May nabili ako sa Craigslist a long time ago, Honda Civic na hybrid. 1 year ko lang nagamit, sira na yung battery. Kaya nadala ako sa hybrid So, huwag sobrang mura. Ang bili ko lang doon 1,500. So, what do you expect? Mura lang. So bumili ka ng tama lang, like yung binili namin yung Nissan Sentra 6,900 ang bili namin cash. Bakit sinasabi kong cash? Syempre kasi iba ang presyo pagka hulugan. 6,900 cash plus yung mga paperworks umabot ng 7,900 or sabi mo na 8,000 na 2013 Nissan Sentra. Nagamit ng anak ko for 3 years and ngayon tumatakbo pa. Ang papalitan ko lang ngayon yung shocks, front shocks, papalitan ko yon. Okay? Siyempre, matagal na, luma na, kailangan mo ng palitan. Front shocks saka gulong ang papalitan ko ngayon. Naka-schedule na ako this week. Kasi nabili ko na yung parts niya, andyan na. So, kung bibili kayo ng second hand, wag yung sobrang mura, wag yung sobrang mahal. Imagine mo, bibili ka ng second hand, 38,000, 35,000. Di mag-brand new ka na lang, konti na lang pala diferensya So, ano yung sweet spot dyan? Ito. Pagka gusto nyo yung reliable car na second hand, na pwede mo ibiyahe pa out of state, yung mga malayuan, nandito sa North America, yung mga nasa range ng $15,000 hanggang mga
$25,000. Yan ang ano, para sa akin reliable pa yan. Kasi kahit papaano chinek yan ng ano, ng dealer, 'di ba? At saka i-test drive mo na eh. Huwag kang bibili ng mga online car store like Carvana. Nako, yung Carvana kasi pwede ka bumili online, di-deliver na sa harap mo ng bahay mo. Huwag yun, kasi dapat i-test drive mo no matter what, no? And pag bibili ka ng sakyan, bumili ka ng ano, code reader. Madali lang yun, sasaksak mo lang yan sa OBD port. Pag nakita mo merong ano, may error code, huwag mong bilhin or kasama mo ihagel yan. Bakit? Kasi minsan yung mga sasakyan, hindi pala minsan, madalas pag may error code, kunyari ako, ibibenta ko yung kotse ko, may error code, i-delete ko yan para hindi mo makita. Pero kung may code reader yung bibili, makikita niya yan. Na ano, kasi ganun yan dun sa hindi nakakalam, pag may error code tong kotse ko, dinelete ko kasi meron akong code reader eh. Yung code reader pwede yung man-delete eh. Di-delete ko, mawawala yung code. Pero, nandiyan pa rin yan, nakatago. Makikita lang yan ng ano, may code reader. And lalabas lang yan after nag-drive ka ng around 50 miles or so. So, kunyari, kadi-delete ko lang ngayon, hindi ko din drive. Hindi yan makikita ng ano, magti-test drive. 'Di ba? So, dapat may dala kayong code reader pag second hand. Basahin nyo, tapos i-test drive nyo maigi. And pag nandun kayo sa price na 15 to 25,000 na range, safe kayo. Reliable pa rin yan, tsaka mahaba pa buhay niyan. Okay? Yung kababayan natin na taga Canada, kaya ako na-inspire kasi gumawa siya ng video paano makatipid. Nakabili siya ng Chevrolet Uplander for $1,300, no? 250,000 yung miles nung nabili niya, tapos ngayon nasa 300 plus na. 60,000 miles na i-drive niya. Tapos 1.3 lang ang bili niya. Swerte 'yon. 'Di ba? So reliable pa rin kahit 200,000 yung miles. 'Yun pa pala. Ang rule ko, pag bibili ako ng second hand, hindi ako bumibili ng more than 100,000 miles. Kaya nga sabi ko yung Expedition 95,000 bili ko 'yan. Kasi yung taas ng mileage minsan kasama 'yon sa nagpapababa ng, hindi pala minsan, madalas nagpapababa ng presyo kaya makakakuha ng good deal. So imagine mo, mataas yung mileage pero reliable pa rin, edi panalo ka doon kasi mababa ang presyo. That's the reason kaya nakuha ko yung Expedition ng 25,000. Tapos tinrade ko yung Durango 5,000. Nag 20,000 lang ang ano, binayaran ko diyan, tapos nabayad na yan eh. So yun guys, no. Wag kang bibili ng brand new. Kung bibili ka ng second hand, wag sobrang mahal, wag sobrang mura. Kasi usually sobrang mura may mga diferensya, pero may mga nakaka-jackpot. 1.3 nga nabili niya, wala siyang problema, di ba? So, ganon. Ano pa ba? Pag tinanong kayo ng finance ng car dealership, how much can you pay every month? Wag niyo sasagutin 'yon. Kasi yun yung isa sa mga tricks nila eh. Sasabihin mo, oy, kaya ko magbayad ng 400 a month. Yeah, adjust nila yung ano mo, term mo. And wag kayong kukuha ng mga long term up to 7 years to pay. Bakit? Kasi sabi ko nga, 3 years pa lang lumalabas na yung sakit ng sasakyan. So, pag 7 years to pay, baka sira na yung sasakyan, nagbabayad ka pa rin. Yun ang masaklap. No? Sira na yung sasakyan, may utang ka pa rin sa bangko, sa finance. So, wag kayong kukuha ng sobrang haba ng term. Yung interest rate, yan ang pinaka-importante. Babantayan yung interest rate kung maglo-loan kayo. No? Babantayan nyo. Baka sabihin nila, oy, kaya mo pala magbayad ng ano, ng 400 a month. Ayan, 400. Pero hindi mo alam, yung interest rate niya, 13% a month. Ako. So, lahat yun, i-consider mo. Yung haba ng term, yung percentage, and yung monthly mo. Kasi baka mamaya, ayun pa pala isa pang tip. Huwag kayong kukuha ng mga add-ons. Kahit second hand na sasakyan, naglalagay sila ng additional. Oy, meron kang ano, additional tinting, additional or protection, mga ganon. Hindi, sabi ko, kailangan ko lang yung sasakyan. Huwag mo nang kabitan ng kung ano-ano yan. Yung sasakyan lang kailangan ko. Pati yung mga insurance, additional insurance. Nako, 2 beses na kami nadali niyan. Bumili kami ng insurance dito. Hindi namin tinapos, buti pwede mo i-cancel pag ni-refinance mo. So yun pala guys, no, pagka kumuha kayo, kunyari, kailangan mo nang makuha yung kotse, binigyan kayo ng 7%, kunyari.
Pag nagamit nyo, mag-shop around na kayo. Baka ma-refinance sa ibang bangko. Baka makakuha kayo mas mababa. I-refinance nyo. Wala namang rule about refinancing eh. So, eto nga, nung nabili namin to noong 2018, 1.7%. So, hindi namin ma-refinance kasi wala na kami mahanap na mas mababa pa sa 1.7. So, buti na lang nga na binayaran namin siya agad eh. Kaya kahit pa paano nakatipid kami sa interest rates. Nabayaran namin siya ahead of time. Okay? So, yun guys, no? Hindi mo kailangan maging magaling na mekaniko para bumili ng second hand na sasakyan. Bumili ka lang ng matinong sasakyan na nandun sa price range na sinasabi ko. Huwag sobrang mahal, huwag sobrang mura. And, i-test drive mo, and gumamit ka ng OBD. Napakamura lang ng mga OBD reader. No? Napakamura lang. Kasi baka may tinatago yung seller na hidden na sakit, dinilit niya bago ka dumating. Okay? Ano pa ba? Tipid tips. No? Kasi mas marami matitipid mo. Pangalawa, ang vehicle sa major purchases natin sa buhay. Una, bahay. Pangalawa, sasakyan. So, imagine mo, yan, malaki matitipid mo sa sasakyan. Lalo na mga long term, yung interest rate, kala mo, mura lang naman yan, 300 a month. Eh kung 7 years naman yan, kung ang interest naman yan is 13%, 15%, hindi mo ba alam ilan lang yung napupunta dun sa value ng kotse mo? Yung majority nun sa interest rate. Kaya sayang talaga. So natuto na ako, kaya yun, masaya ako dun sa Expedition. I will keep it as long as tumatakbo yan. Maski itong Explorer, yung misis ko, no? Natuto na rin siya, no? In-explain ko sa kanya na pag nasira yan, pag nasira yung makina, palitan natin ang makina, $3,000. Palitan mo, pag nasira transmission, palitan mo yung transmission, 3 to 4,000 transmission. So gagastos ka ng mga 7,000, 8,000, brand new na makina mo tsaka transmission. Wala kang monthly payment, 'di ba? 'Yun ang importante. Ang laki na matitimo, ang laking ginhawa. So sabi ko nga sa inyo, last year wala kaming binabayaran lahat, na kami yung tatlong kotse walang binabayaran, no? Nung the year before that, yung Nissan Rogue, 9 years namin ginamit, 5 years on term, 4 years na walang binayaran. Yung Durango, ginamit ko ng 7 years, 5 years yung loan, 2 years akong walang binayaran, and masarap talaga. Ang sarap ng wala kang hinuhulugan sa sasakyan. So, mahaba na tong video na to. Hopefully nakatulong ako sa inyo. Huwag kayong matakot bumili ng second hand na sasakyan. As long as matino. Pati yung pinagbibilan nyo matino. No? Do your own research. Mag-research kayo paano maipaghagel sa mga sellers, mga car dealerships, and paano mag-check ng sasakyan. Kung kayo wala kayong confidence mag-check ng sasakyan, maghanap kayo ng kakilala nyo, pameriendahin nyo, sabi mo, uy, sama ka, titingin natin sa sasakyan, mga ganon. And bumili ka ng sarili mong code reader. Marami kang malalaman pag sinaksak mo yan sa OBD port. So with that guys, mahaba na itong video na to, pero I'm hoping, I'm sure marami kayong nakuha dito, no, sa vlog na to. Paano makatipid sa pagbili ng sasakyan? Ulitin ko, pangalawa yan sa major purchases natin sa buhay. Una, bahay, pangalawa, sasakyan. So with that, sa tapusin ko na yung video na to. Thanks for watching. Bye!